Yan mga boss, magandang hapon. Nakakarating lang natin galing trabaho. Ayan. Ayan. Si Tom ay nag-iisa na lang dahil nawala yung kapatid niya, si Kulit, nung linggo. Bali linggo ng umaga, pinalipad natin silang dalawa. Nawala. Ang layo nung iniikot nila, si Tom lang yung nakauwi. Si Kulit, wala na. Bale, Martes na ngayon, 3 days na. Yan. Bale, aakit tayo ngayon sa bubong. Magpapakain tayo ng mga alaga natin hanggat maliwanag pa. Yan. So yun, dito na tayo sa bubong. Bale, may pamilyar sa atin tunog dito. Ayan. Ayan, si Kulit nandito. Nahuli ng trap. Ayan, Kulit. Buti naman naisipan mo pang bumalik. Martes na ngayon. Ano? Martes na ngayon. Linggo ka pa wala. Labas na dyan. Ano? Napamahal ka na dyan? Ayaw mo na lumalis? O diba? Payat ka. Ano? Saan ka nagpunta? Ba't ganyan itsura mo? Ano mo itsura mo? Rokgok. Ayan. Ayan si Kulit. Diba? Tama lang talaga na Kulit yung pangalan mo. Sobrang nipis na yun. Yan, payat na payat. Yan. Sobrang nipis. Ano? Alis na ulit. Doon ka na sa labas. Yan. Ginusto mo doon, di ba? Ano? Kayo naman dyan, di pa kayo may itlog. Ba yan? Nare-recall na natin si Kulit ulit. Kala ko nakalimutan na yung pito natin. Isa pa. Yan. Medyo nanghihina. Nanghihina si Kulit. Kawawang ibon. Ba't kasi naisipan mong lumayo, Kulit, nang hindi ka naman nakakabalik agad? Hinanap kita doon sa pinuntahan mo. Ang daming pusa doon eh. Kaya akala ko si Kulit patay na. Kasi sobrang daming pusa doon sa kanyang pinuntahan. Bale, doon na wala si Kulit sa may poste na yon ng kamilya. Diyan. Bale, ang daming pusa na nag-aalaga dyan. Napakadaming pusa dyan. Nung pinuntahan ko si Kulit dyan, nung pinakawalan ko sila, bale sinisipulan ko doon. Walang sumasagot sa akin. Tapos nakikita ko yung mga pusa nandun. Kaya yun, parang nawalan ako ng pag-asa. Pero pagdating ko nung Lunes galing trabaho, sumisipol pa rin ako dito para kung sakali marinig ako ni Kulit. Kung sakali andun pa si Kulit, pauwi siya dito. Tapos kahapon, nandito rin ako, inaabangan ko rin si Kulit na bumalik, kaso wala eh. Kaya parang nawalan ako ng pag-asa. Ngayon, pagdating ko, ang ingay ni Tom nasa baba. Ayan, naririnig niyo naman. Ayan. Yan, ang ingay ni Tom. Sumasagot si Kulit. Kadating ko dito sa bubong ngayon, dito nga nakakulong na si Kulit, nahuli sa trap natin. Buti kasi malaki siya. Ito kasi pang ano lang to, parang ano, pang parakit lang siya, tapos pang African.
So kapag ganito na kalalaki yung pumapasok, malaki ang tendency na maiipit yung ulo nila dyan sa taas. Kasi minsan nga yung maya, bale naiipit yan. Minsan yung katawan nasa loob, yung ulo nasa labas. Tapos minsan naman yung ulo nasa loob, yung katawan naman nasa labas. Yan, naiipit sila dyan minsan. Dito maaari, pwede silang mahuli dito. Kasi ulit. Kasi itong trap natin, pagka nakahuli sila dito ng mas malaki, bale may ipit. So malalaki yung spring niya, no? Spring pala yan ng motor. Yan. Kahit na itong maliliit yung spring, malakas. So kapag napalo sila, malaking tendency na mamatay sila. Kaya yun, buti na lang. Swerte si Kulit at hindi na palo, hindi na tamaan ng ano. Hindi siya naipit ng pinto. Yan, mahina. Bale pang 3 days niya ngayon, sakto 3 days. Kulit, baka naman pag naka-recover ka na, lumayas ka ulit. Ha? Ang sabi ko, nung Sabado, di ba? Galingan nyo ang paglipad sa court. Sobrang galing mo, hindi ka na bumalik. O, di ba? Dapat sumusunod ka kay kuya mo, kay Tom. O, balik ka na. Kain ka na doon sa baba. Ay, nako. Buti na lang sana kung may makahuli. May kagaya nito na walang nakakahuli. So, malaki yung tendency na mamatay sila agad sa labas. Kapag sobrang init sa ganong araw, handfeed, sa mga handfeed, 3 days, malaki ang chance na patay na sila noon sa labas. Kasi yung mga handfeed, hindi pa yan marunong kumain. Hindi pa yan marunong tumpa ng kung ano-ano. Bale, sa uhaw, hindi nila kakayanan yung uhaw tsaka yung pagod. Yung stress sa labas. Bale, sa 3 days na yon, kung hindi sila katabaan, matay sila. O kaya mas mabilis silang mahuhuli ng mga tao o kaya pusa. Yun. Kapag gano'n, siyempre mahina na sila. Kung mahuhuli sila ng tao, okay lang kasi aalagaan sila. Ang masama, pag hindi mahuli, pusa yung makahuli, yun, malas. Ngayon, bababa na tayo, papakainin natin to si Kulit, tsaka si Tom. Kasi sobrang gutom ni Kulit eh. Ayan, dito na tayo sa baba. Kalat na lang lamisa namin, no? Dito na si Kulit at si Tom. Ayan si Tom. Basang-basa yan kahapon sa ulan si Tom kasi iniiwan ko yan muna doon sa bubong. Para kung sakali, sana marinig ni Kulit yung boses ni Tom bumalik. Kaso lang, wala naman basa. Pinasok ko na lang siya kagabi. Ngayon, tinan mo si Kulit. Sobrang gutom niya, nakikipagawa na, oh. Tinan mo naman yung dibdib ni Kulit, oh. Ano yan? Bukol pero hindi busog. Sus, kawawa. Buti na lang, hindi si Kulit na huli ng iba kasi siyempre handfeed to. So pag nakakita siya ng tao, nadapo. Kaya nung unang hinagis ko siya sa court, anong nangyari? Dumapo siya sa mga tao doon, nagpatawid-tawid siya sa mga tao doon. Kaya mahirap pagka makawala sila tapos nasanay sila ng ganun, siyempre mas mabilis silang mahuhuli. Ang init. Buksan muna natin electric fan. Ayan. Mas mabilis silang mahuhuli kung sakaling ganon. Kasi maano sa tao to eh. Sanay. Mabuti na lang at bumalik. Nakakawala na to dati sa akin si Kulit. Kaso lang, mga kinabukasan, nabalik din agad. At saka, tinubos ko to sa bata ng isang beses. Kasi, isang beses, lumipad to. Tapos, nung pinuntahan ko siya doon sa niliparan niya, bali, hindi ko na siya naririnig. Hindi na siya sumasagot doon sa recall ko. Nung pinuntahan ko doon, sumasagot siya, nasa loob siya ng bahay. Ayun.
Pagtingin ko, hawak na siya ng bata. Tapos ayaw na ibigay. Bali, tinubos ko na lang siya ng 40. Pinakita ko muna sa kanya yung mga video nila nung bata pa sila. Picture nila. Tapos yung singsing ni Kulit. Ayun, may singsing din si Kulit oh. Kulay gold pala singsing yan. Tapos si Tom, kulay blue. Kulay blue yung singsing nito mga ano. Yun, saka sila naniniwala na sa akin nga. Saka nire-recall ko si Kulit na sumasagot. Then pag recall ko, sinabitawan ko sa bata. Yun, lumapit sa akin. Saka lang nila binigay sa akin. Saka lang sila pumayag na tubusin. Ubos na. Kuha pa tayo ulit. Push muna natin. Napakain na natin si Tom at si Kulit. Balik na muna natin sa kulungan sila para makapagpahinga si Kulit ng maayos. Tom, pasok na. Excited pumasok si Kulit oh. Yan, Tom, pasok na Tom. Ay, ayaw pa pumasok. Yan, bantayan mo yung kapatid mo Tom ha. Tom, bantayan mo yung kapatid mo. Parang hindi mo naman namimiss yung kapatid mo Tom. Yan. Maraming salamat sa inyo. Yan. Next time ulit. Maraming salamat din at hindi na pusa si Kulit.